Magandang araw mga ka-diskarte chicks! Na-curious ka na ba kung bakit may ilang tao ang nahihiling sa paninilip o baka naman may kakilala kang ganito ang gawi? Sa episode natin ngayon, tatalakayin natin ang voyeurism o paninilip sa Tagalog. Ano ba ito? Bakit ginagawa at ano ang mga panganib at legal na consequences ng pagnanasa sa paninilip? Kaya't wala nang paligoy-ligoy pa, tara na't simulan na natin. Shoutout nga po pala kay Bugoy Maribuhok II, Edgar Devota, Jason Aras, Danilo Buhat, Boy Galvez, Moises Gieb, Hernando Castro, Manalo Miranda, watching from Pennsylvania, USA. Hello po sa inyo dyan at sa mga nasa Pennsylvania, USA. At kay Kuya Gobs TV na isang OFW. Hello po sa inyo dyan, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa aking mga videos. So let's start. Bakit nga ba naninilip? O ano ang mga sanhi ng voyeuristic disorder? Ang voyeuristic disorder ay maaaring sanhi ng iba't ibang factor. Kabilang ang number 1, pagsasamantala noong kabataan. Minsan ang trauma mula sa mga hindi magandang karanasan noong bata pa ay maaaring maging sanhi ng voyeuristic tendencies sa hinaharap. Number 2, pag-abuso sa substance. Ang paggamit ng droga o alcohol ay maaaring magpalala ng voyeuristic urges na minsan ay nagdudulot ng pag-control sa kanilang sariling pag-uugali. Number 3, hypersexuality. Ang labis na pagnanais para sexual na aktibidad. Minsan, dahil sa hormonal imbalances ay maaari magdulot ng pagganap ng iba't ibang paraan para mapunan ang pangangailangan. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na. As in now na. Number 4, sexual na obsession. Ang labis na pag-iisip o pantasya tungkol sa sexual na aktibidad ay maaari maging sanhi ng pagnanasa sa paninilip. Ang mga factor na ito ay nag-aambag sa pagbuo ng voyeuristic behavior na kadalasang nagsisimula sa pagbibinata. So ano ang penalties kapag nahuli ka gumagawa nito? Makinig kayong mabuti mga guys ha! At be guided accordingly bago kayo gumawa nito ayon sa aking research. Ang penalty kapag nahuli kang gumagawa nito ay ayon sa Republic Act 9995, ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ang mga mahuhuling namboboso o naninilip ay po pwedeng makulong ng 3 to 7 years at mayroong multang 100,000 to 500,000. Ang penalties depende sa nature ng offense, particular kung ito ay hindi otorisadong recording at distribution ng mga images na kinunan sa individual na alam ng individual na ito o akala niya na mayroon siyang privacy. Ngayon, kung bibidyohan ninyo ang intimate moments ninyo ng jowa o partners mo at i-upload mo o ikakalat ninyo ang video na ito nang walang pahintulot, ay kasama po ba ito sa paglabag ng batas? Yes po mga ka-diskarte chicks, kasama po yan. Bawal na bawal po yan. So kung may balak kayong gawin yan, bagay na yan, ay huwag nyo nang ituloy at siguradong rehas ang hihimasin ninyo. Masama po yan at bawal po yan sa ating batas. Kaya huwag mong subukan
masisira ang buhay mo. So yan mga kadiskarte chicks, napakabigat na parusa kapag kayo ay nahuli at masintensyahan. So para safe po tayo mga guys, ay huwag nyo nang gagawin yan at mapapahamak lang po kayo dyan. Wala pong mabuting bagay na idudulot sa inyo yan. So ayan mga guys, bago po tayo gumawa ng actions natin pakaisipan po muna natin ng higit sa 10 beses bago po tayo gumawa ng actions o ng mga bagay na ikakapahamak po natin na bandang huli ay pagsisisihan po natin. Sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Please comment down below ang inyong mga reactions sa ating video ngayon. At kung may gusto po kayong i-share or itanong, i-comment nyo lang po sa comment section. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.